Kamusta? Ako si Ari. Kung binabasa ninyo ang mga balitang internasyonal, iisipin ninyo na ang kapalaran ng Israel ay pinagpapasyahan sa mga lagusan ng Gaza o sa mga opisina sa Washington. Nagkakamali kayo. Ang kinabukasan ng bansa ay pinapasiya ngayon habang nire-record ko ang video na ito sa malamig, mahangin at umuulang burol. Sa mga liblib na lugar ng Judea at Samaria, kung saan ang mga kabataang edad 18, 19, 20 na may mga sirang sandalyas at M16 na nakasabit sa balikat ay nagpapastol ng kanilang mga tupa. Ngayon, hindi muna politika ang pag-uusapan natin. Dadalhin ko kayo sa lugar para maintindihan kung sino ang tinatawag na Noar Akbaot dito sa Israel. Sa Espanyol, ang mga kabataan ng mga burol o ang kabataang burol, sila ba ay mga muling isinilang na bayani mula sa Biblia o sila ba ay mga anarkista na nagtutulak sa Israel papunta sa isang digmaang sibil? Sa mga nakaraang linggo, may malalalang pangyayaring naganap sa kanila o paligid nila. At kasabay nito, kakapirma lang ng gobyerno ng isang tseke na nagkakahalaga ng $800 milyong para tiyakin na ang mga kabataang iyon ay hindi kailanman aalis sa lugar na iyon. Mayroong matinding kontradiksyon dito at ito ay ating susuriin. Bago natin pag-usapan ang pera at aksyon, kailangan munang sumama kayo sa kanilang mundo at kalimutan ang inyong mga paniniwala. Ang alam natin tungkol sa mga kilalang kolonista, ang ginagawa nila sa Judea at Samaria ay isang ganap na bagong uri at binagong anyo. Sa totoo lang, ginagawa lang namin ang parehong kalaban tapos liliko kami pakaliwa at pagkatapos ay liliko kami ng 200 pakaliwa. Una, tukuyin muna natin ang lokasyon, Judea at Samaria. Tinatawag ito ng mundo na West Bank. Pero sa Biblia, makikilala mo ito bilang puso ng Israel. Nandyan ang Hebron, Bethel, Shiloh, Jericho, pati na rin ang mismong Bethlehem o Belen. Dito, hindi tayo nasa Tel Aviv na puno ng matataas na gusali at teknolohiya. Dito, matigas ang lupa, malamig ang hangin, at ang batas ay parang mungkahi lang. Kilala ninyo ang mga pamayanan. Malalaking lungsod na may mga mall at mga bus, pero nilalait iyon ng mga kabataan sa mga burol. Para sa kanila, ang mga kolonyalistang mula sa gitnang uri ay naging burgis. Hinahanap nila ang mas dalisay, mas tunay, mas galing sa kanilang lupa. Gusto kong isipin ninyo ito. 4 na ng umaga, sobrang lamig, lamig na parang tumatagos sa balat. Sa mga burol na dating tirahan ng tribo ni Benjamin, 5 o 6 na kabataan ang nagigising sa isang simpleng gusali. Vulnerability ka para sa kanya. Buhay nila ay walang sentral na pag-init, madalas ang kuryente ay galing sa isang napakaingay na diesel generator at ilang solar panel na maaaring nanakaw o tinanggal. Sino ang nakakaalam kung saan galing? At sinasamantala nila ang araw sa disyerto. Kaya ganyan ang eksena. Ganyan sila mamuhay. Natutulog sa mga kutsyon sa sahig. Kumakain ng itlog mula sa sarili nilang mga manok at keso na sila mismo ang gumagawa. Hindi mapagkakamalan ang kanilang estetika. Ito na mismo ang mensahe. Gumagamit sila ng malalaking sombrero na gawa sa lana na halos natatakpan ang buong ulo. At kadalasan ay puti o kulay lupa. Mahaba ang buhok at wild ang dating. Ang mga peyot ay hindi yung maayos na kulot ng mga ultra-orthodox na Hudyo sa lungsod. Mahahaba at magugulo ang mga ito. Maluwag ang mga damit, luma na, mga kamiseta na gawa sa franela, cargo pants na puno ng alikabok at ang mga paa, kadalasan, ay nakasuot ng sandalyas na parang sa Biblia o yung sikat na mga boots na pangtrabaho. Blundstone, kahit taglamig o tag-init. Sa unang tingin, mukhang mga hippie sila at kapag nakita sa music festival sa Europa, aakalain mong pasipista sila. Pero pagkatapos, makikita mong nakasabit lang sa likod nila ang tabor. M4 o M16 na parang natural, gaya ng backpack o gitara. Bakit ganito ang buhay nila? Dahil ba sa masokismo o kapabayaan? Hindi lang ito purong estratehiya. Narito ang lihim na nagpapabago sa mapa. Mga tupa, kung gusto mong magtayo ng isang legal na pamayanan,
kakailanganin mo ng mga permit, arkitekto, abogado, at bibigyan ka lang ng estado ng 100 metro kwadrado. Pero kung ikaw ay isang pastol, nagbabago ang mga bagay at nag-iiba ng husto ang lohika. Kailangan kumain ng isang tupa at para makakain kailangan nitong maglakad. Isang kabataang ganito na may kawan ng 200 tupa ay kayang kontrolin ng epektibo ang 5,000 dune na katumbas ng mga 500 ektarya ng lupa. Sa simpleng paglalakad lang dahil naglalakad sila buong araw. At kung saan tumapak ang tupa, sinasabi ng pastol na ito ay lupang Hudyo. Kapag sinusubukan ng mga Palestino mula sa mga kalapit na baryo na lumapit sa kanilang mga punong olibo, bumababa ang mga kabataang ito kasama ang kanilang mga aso at mga armas at nagkakaroon ng sagupaan. Mga sagupaan na madalas nating nakikita sa social media at kung walang tamang konteksto, syempre maaaring isipin ng kahit sino ang kung ano-anong bagay. Ang hukbong sandatahan na may tungkuling protektahan ang mamamayan ay kailangang pumunta roon para maglagay ng perimeter. Ang resulta, lumawak ng 5 kilometro ang teritoryo ng Israel nang hindi naglalagay ng kahit isang ladrilyo. Ito ang pananakop sa pamamagitan ng pagpapastol tuwing mga pista ng paglalakbay sa Jerusalem, Pesach, Shabuot at Sukkot. Madalas silang makita araw-araw na umaakyat sa patag na bahagi ng templo, ang pinakabanal at pinakamahalagang lugar para sa lahat ng Hudaismo sa buong kasaysayan nito. Ang lugar kung saan minsang naroon ang unang Israelita na ngayon ay kinalalagyan ng kubo ng bato. Marami sa kanila ay Levita at Dama ang kanilang presensya tuwing umaakyat sa patag ng templo. Nililibot nila ang lugar kasama ang mga pulis na nagbabantay para maiwasan ang sagupaan sa mga Arabo na nagdarasal doon. Ang unang karanasan ko sa patag na bahagi ng templo ay kasama mismo ang isang grupo nila. At imposibleng hindi mahawa sa kanilang mga awitin habang naglalakad ka sa napakagandang lugar na ito. Bawal magdasal doon para sa mga Hudyo, pero may bahagi ng paglalakad, malayo sa mga matang Arabo, kung saan pwedeng lumuhod ang lahat patungo sa direksyon ng lugar kung saan minsang nakatayo ang templo at kung saan balang araw ay muling itatayo, mga 20 metro lang ang layo. Ito na ang pinakamalapit na pwedeng marating ngayon sa iconic at banal na lugar na ito. Isang kakaibang karanasan sa buong buhay. At maniwala kayo sa akin, ang pagpunta sa templo kasama sila ay nagbibigay ng kumpletong karanasan. Isang karanasang may kasamang dasal, pag-iyak at mga kanta. Pero may madilim na bahagi sa ganitong buhay na parang Espartano. Hindi kinikilala ng mga batang ito ang autoridad ng sekular na estado ng Israel. Para sa kanila, ang parlamento, ang Knesset, ay isang banyagang institusyon. Kung di sinusunod ang batas ng Torah, pakiramdam nila sila ang tunay na tagapagmana ng Makabeyo at ang kanilang pribadong buhay at sosyal na kilos ay sumasalamin sa paghihimagsik. Hindi sa bulwagan kundi sa bukid ginaganap ang kanilang kasal. Kadalasan pa sa gabi. May mga video na umiikot sa kanilang mga panloob na network na minsan ay lumalabas kung saan makikita ang isang tindi na nakakatakot. Mga lalaking sumasayaw sa matitinding bilog, pawis at umaawit ng bersikulo ng paghihiganti mula sa Biblia. So Regina Hashem, bigyan mo ako ng lakas labanan ang mga kaaway ko. Isa itong kultura na ginawang normal ang karahasan bilang isang kasangkapan ng pagtubos. Para sa marami, sila ang mga silote ng ika-21 siglo. At ito ay nagdadala sa atin sa mga balita na lalong nagiging madalas dahil ang teorya ay naging praktika na. Kamakailan lang nagkaroon ng insidente sa Ramallah, malapit sa Bethel. Sinubukan ng hukbong Israeli ang CFDI na paalisin ang isang ilegal na istruktura sa outpost ng Osyon. Hindi naging maganda ang naging tugon. Mapayapang protesta,
50 kabataang nakamask ang pumalibot, naghagis ng bato, nagsunog ng gulong at inatake ang mga sasakyan ng militar. Pinag-uusapan natin ang mga Hudyo na umaatake sa mga sundalong nagpoprotekta sa kanila mismo. Galit na lumabas si Israel Katz, ministro ng Depensa, at tinawag itong terorismo. Heto na ang sandali ng pagdududa. Alam kong marami ang nag-iisip, Ari, pero paano mangyayari yon? Kung kanan ang gobyerno, bakit sila nag-aaway pa? Yan din ang tanong ko madalas sa sarili ko. At ang sagot ay may dalawang ulo ang gobyerno. Habang pinapanatili ng hukbong sandatahan ang batas, pinopondohan naman ni Ministro ng Pananalapi Bezalel Smotrich ang tinatawag ng marami na anarkiya. Tingnan ninyo itong detalye na lumabas kamakailan sa budget. Dito sa Israel, naglaan si Ministro Smotrich ng 2,000 at 700 milyong shekels, halos 800, at 50 milyong dolyar para sa infrastruktura sa mga panirahan sa susunod na 5 taon. Alam nyo ba para saan ang pera niyan? Para dalhin ang tubig, kuryente at mga kalsada sa mismong mga ilegal na outpost kung saan nakatira ang mga kabataang umaatake sa mga sundalo. Sa praktika, nililigalisa ng Israel ang ilegal, ginagawa nilang mga permanenteng bayan ang mga tent na yon. May technical na tawag dito, aneksyon. Hindi na kailangan ideklara ng United Nations. Huwag na tayong maglokohan. Paulit-ulit nilang ginagawa ito sa bawat kalsada at generator. Habang gumagastos ang gobyerno, lalong tumitindi ang karahasan sa lugar. Ang Disyembre 2025 ay isa sa mga pinakamarahas na buwan na naaalala sa lugar na ito. Nagkaroon kami ng malalalang insidente sa Uwara at sa Beit Furik. Ngayong linggo rin, matapos buwagin ng militar ang isang maliit na iligal na sakahan, bumaba ang mga grupo ng mga settler sa mga Palestinong baryo na ito. Sinunog nila ang mga kotse at isang bahay na itinatayo. Ito ay digmaan ng mata sa mata, naghahagis ng bato o nagpapaputok ang mga Palestino, habang ang mga settler ay bumababa at sinusunog ang mga ari-arian. Pero ang pagkakaiba ngayon ay ang organisasyon. Hindi na sila mga nag-iisang gumagalaw, gumagamit na sila ng mga grupo sa WhatsApp para makapag-organisa. May mga tagamasid pa sila gamit ang mga komersyal na drone. Pagdating ng hukbong sandatahan, nakaalis na sila tulad sa Bethel, minsan nananatili at lumalaban pa sa hukbong sandatahan. Gusto kong tumingin kayo sa silangan, sa hangganan ng Jordan, dahil walang nangyayari dito ng walang dahilan. Bakit ba masyadong kinakabahan ang hukbong sandatahan ng Israel? Bakit hindi nila basta-basta makontrol ang mga kabataang ito? Dahil may mas malaking bangungot ang hukbong sandatahan, Iran ang Shin Bet. Kakakumpirma lang ng panloob na intelihensya ng Israel na ang mga Unit 4,000 at 18,800 at 40 ng Revolusyonaryong Gwardya ng Iran ay binabaha ng armas ang West Bank. At hindi lang tayo nag-uusap ng mga gawa-gawang baril, pinag-uusapan natin ang mga Claymore mine na kayang sumabog ng isang armored vehicle. Nabanggit ko na yan sa inyo sa nakaraang video. Mga anti-tank missile, sniper rifle, pumapasok na sa hangganan ng Jordan na mahaba at mahirap bantayan. Kaya nagbabago ito ng sitwasyon. Kung ang mga Palestino sa Jenin at Tulkarem ay may military grade na armas mula Iran, nararamdaman ng mga settler na kailangan nilang maging mas armado at mas agresibo para mabuhay. Isa itong masamang siklo. Tumitindi ang ginagawa ng Iran, lalong nagiging radikal ang mga settler. Naiipit ang hukbong sandatahan sa gitna, sinusubukang pigilan ang ganap na pagsabog. At sa gitna ng kaguluhang ito, gumawa ng isang kontrobersyal na desisyon ang hukbong sandatahan na kailangan ninyong malaman. Lumikha sila ng isang unit na tinawag na Sfar Amidbar, hangganan ng disyerto. Sino sila? Nirecruit nila mismo ang mga kabataan mula sa burol. Ganito ang lohika, kilala nila ang lugar, matitibay sila, marunong silang magbantay ng bakas, kaya gawin natin silang mga sundalo. Pero lumalabas na sa kontrol ang eksperimento nila. May mga ulat na paulit-ulit ginagamit ng mga sundalong galit sa mga Arabo ang uniforme para abusuhin ang mga lokal. Malabo ang linya sa pagitan ng isang radikal na kolono na umaatake sa isang baryo at isang opisyal na operasyong militar para sa mga Palestinong nakatira sa lambak ng Jordan. Wala nang pinagkaiba, kaya habang tinatapos natin, kailangan nating maintindihan ang pinagmumulan ng lahat ng ito. Bakit may mga kabataang mula sa ibang bansa o malalaking syudad na iniiwan ang komportabling buhay para manirahan ng walang kuryente sa burol ng Samaria at Judea?
at lumaban sa hukbong sandatahan. Hindi ito dahil sa presyo ng pabahay, kundi dahil sa isang mas mataas na dahilan, ang pagtubos. Para sa kanila at para sa mga ministro tulad ni Ben-Gvir, tayo ay nasa mga paghihirap ng pagsilang ng Mesiyas. Ang kaguluhan, digmaan at pandaigdigang galit ay palatandaan na malapit na ang wakas. Dito pumapasok ang usapin ng pulang baka na laging tinatanong sa akin sa mga komento. Totoo, buhay pa ang proyekto kahit nagkaproblema sa ilang hayop noong simula ng taon. Kinumpirma ng mga lokal na ulat na buo pa rin ang intensyon na isagawa ang ritual ng paglilinis. Mahalaga ito dahil ito ang magiging panimula para sa muling pagtatayo ng templo. Para sa mga kabataang ito, ang pagtatayo ng ikatlong templo ay hindi lamang pangarap kundi isang operatibong plano sa buhay. At para magawa ito, naniniwala silang kailangan nilang linisin ang lupa at tiyakin ang ganap na soberanya. Ganito ang pagbasa ng walang mga pang-uri. Ang Israel ay nasa isang eksistensyal na sangandaan. Sa isang banda, isang estado na sinusubukang panatilihin ang demokrasya at mga alyansang kanluranin. Sa kabila, isang batang teokratikong abanting grupo, armado at pinopondohan ng bahagi ng gobyerno na determinado na pilitin ang pagdating ng Mesiyas. Kahit na mga hulugan ito ng pagsunog ng mga ari-arian ng iba, tulad ni Elasto, magdulot ng pag-atake, El Sotvetos, kawili-wiling ikwento at mataas. At ganito kung paano ang mga tao mula sa Hapon at sa Alemanya ay nag-organisa. Makikita natin ito. Mahalaga sa akin ang inyong opinyon, kaya binabasa ko ang mga komento at pinagsisikapan kong mabasa lahat. Minsan ay marami, pero lagi akong nakatutok sa mga opinyon ninyo. Kung pinahahalagahan ninyo ang impormasyong ito, maaari ninyong ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pagpindot sa like button o pindutin ang button ng hinlalaki pataas. Mag-subscribe at i-share ang video na ito. Patuloy tayong magbabantay sa mga kaganapan dito sa Israel at rehiyon. Kita-kits!